Ako si Maria at ito ang aking kwento. Mel! Halika muna dito! Malalakas na sigaw ni Tess. Inaalalayan niyang tumayo si Catriona. Ano nangyari sa'yo, anak? Nag-aalalang tanong niya. Napatanghay si Catriona. Nahihilo lang po ako, Nay. Pagsisinungaling na sagot ni Catriona. Ito na nga bang iniisip ko, kaya ayaw kitang naiiwang mag-isa dito sa bahay. Tumatakbo naman si Mel na lumapit sa kanila. Tess, ang lakas-lakas ng boses mo. Ano nangyari? Natataranta niyang tanong. Nahilo daw si Catriona, sagot ni Tess. Napabaling ang tingin ni Mel sa dalaga. Dalhin na muna natin siya sa kwarto nila. Iha, ang maigi pa'y magpahinga ka na lang. Kami na ni Tess ang bahala sa bahay. Ingatan mo ang anak mo sa tiyan, ang pangaral na sabi ni Mel. Opo, tay. Mahinang tugon ni Catriona. Nanatiling tikom ang kanyang bibig sa nangyari kanina. Sobrang binabagabag ang dibdib niya sa maaring gawin ni Darius. Sa tono ng pananalita nito, hindi ito nagbibiro. Gagawin ang gustong gawin kahit na makasakit pa ng ibang tao. Sa dami naman ang pinagdaanan niya sa buhay, si isang Darius Hill pa siya matatakot. Na nakahiga ni si Catriona sa kama nila at may isirado na mag-asawang pintuan ay doon na niya inilabas ang masaganang luha niya sa mata. Hindi niya alam kung kanino siya hihingi ng tulong, lalo siyang naiipit ngayon sa mga pagbabanta ni Darius. Ganito ba talaga kahirap magmahal? Untag niya sa sarili, napahawak si Catriona sa kanyang tiyan. Konting tiis pa anak, kumapit ka. Lalaban si mama. Sabi pa niya habang humahagulhol. Nakatulugan ni Catriona ang kanyang pag-iyak. Sa sobrang pagod at pag-iisip, hindi niya namalayan na napahimbing ang kanyang tulog. Catriona, gising ka na muna at kumain ka na. Naririnig niyang gising ni Nanay Tess. Napamulat ng mata ang dalaga. Mabilis siyang napapunas ng mata. Baka may tuyo siyang mga luha. Makakahalata si Nanay Tess ang kanyang pag-iyak. Tumawag po ba si Tristan? Tanong niya. Hindi hindi naman yun madalas tumawag sa aming mag-asawa. Sagot ni Tess. Bakit? May kailangan ka ba? Mabilis na pailing si Catriona. Nakausap ko po siya kanina. Pero bigla ko siyang na-miss. Nangiti si Tess. Ganyan din kami ni Mel noon. Kapag magkakahiwalay kayo doon, kayong dalawa nagpapakatatag. Muli na namang maiyak si Catriona. Naisip niyang bigla si Tristan. Sana kasama niyang binata ngayon. Durog na durog ang kanyang kalooban na dahil sa sunod-sunod na mga pangyayari. Wala na bang katapusan ang mga panggugulo ng pamilya ng kanyang nobyo? Huwag ka na umiyak, Catriona. Makakasama pa sa anak mo ang pagdaramdam mo. Tandaan mo na hindi lang sarili mong iisipin mo ngayon. Meron ng buhay na nakakabit sa'yo. Kaya iiwasan mo na ang ma-stress. Natatandaan mo naman sigurong sinabi ni doktora sa'yo. Huwag masyadong mag-isip. Mahabang litanya ni Tess. Sana po, kayanin ko pa ang lahat ng ito. Parang nahihirapan na po talaga ako, Nay. Sabi ni Catriona habang paulit-ulit ang pagpupunas ng luha sa pisngi. Kung alam lang nito kung ano talagang dahilan ng pag-iyak niya, mas masakit pa yon kaysa sa lahat ng pinagdadaanan niya ngayon. Itinakbo ni na May at ng kanyang asawa si Celestine sa ospital. Natutiro na rin si May sa kalagayan ng kanyang alaga. May, nasaan si Catriona? Kailangan na nating maisagawa ang transplant para kay Celestine, sabi ng doktor. Napapaiyak na si May. Napabaling siya sa batang nakahiga at walang malay. Hirap na rin tong huminga, kaya may nakakabit na oxygen. Nasa trabaho pa po si Catriona, pero tatawagan ko po kagad siya para sabihan. Madaliin mo na, May. Kontakin si Catriona. Opo, Dok. Sagot ng ginang na walang tigil sa pag-iyak habang inaalo ng kanyang asawa. Nagpaalam ng doktor ni Celestine sa mag-asawa. Kumalma ka, May. Makakaligtas si Celestine. Alex, mahal ko ng batang yun. Sobrang nag-aalala lang talaga ako. Di tawagan mo na si Catriona. Ngayon na. Tumango si May. Oo, tama ka. Hindi na siya makapag-isip ng maayos sa sobrang taranta at kaba. Kinuha niya kaagad ang phone at dinayal ang number ni Catriona. Nagring ang phone ni Catriona. Napatingin siya dito. Si Ate May. Usal niya nang makitang pangalang nagbabantay sa kanyang kapatid.
Bigla siyang kinabahan. Agad niyang sinagot ang tawag. Ate, kamusta si Celestine? Tanong niya kaagad, pilit na pinapasigla ang boses sa kabila ng kaba. Habang nakaupo sa kanyang kama, may ilang segundong katahimikan bago sumagot si May at lalo siyang kinabahan sa narinig na mahinang tinig nito. Catriona, kailangan ka namin dito sa ospital. Si Celestine, nasa kritikal na kondisyon. Napaupo si Catriona nang maayos sa kama. Nanginginig ang kamay habang hawak ang cellphone. Ano nangyari? Bakit? Nasaan si Celestine? Bigla siyang nagkakomplikasyon. Pero ginagawa ng mga doktor ang lahat. Tinapat ako ng doktor ni Celestine na kailangan ng isagawang transplant ni Celestine. Sagot ni May, pilit pinapakalmang tinig. Hindi na nakapagsalita si Catriona. Tila nanikip ang kanyang dibdib sa kaba at takot. Tumingala siya, pilit pinipigilan ang luha. Darating ako kagad. Hintayin niyo ko. Pagkapatay ng tawag, agad na tumayo si Catriona. Kinuha niyang bag at sinilid ang phone. Aligaga siyang lumabas ng kwarto. Dumiretso siya sa kusina para hanapin si Nanay Tess. Nay! Nay! Tawag niya sa matanda. Nagmamadali namang lumapit si Tess kay Catriona. Bakit? Kitang pag-alala sa mukha ng matanda. Aalis po muna ako. Ha? Saan ka pupunta? Hindi ka pwedeng lumabas dahil sa kondisyon mo, tanong ni Tess. Kailangan ko pong umalis, Nay. Sinugod po ang kapatid ko sa ospital. Kailangan niya po ako ngayon. Bumuhos ang luha ni Catriona at hinayaan niya itong dumaloy. Nabigla si Tess sa narinig. Yung kapatid mong may sakit? Opo, Nay. Kaya ko naman po. Huwag po kayong mag-alala. Iingatan ko po ang sarili ko. Samahan na kita, anak, alok ni Tess. Hindi rin siya mapapakali kung mag-iisang aalis si Catriona. Huwag na po. Kaya ko na po ito. Uuwi po ko kagad. Malaman ko lang ang kalagayan ng kapatid ko. Pagtanggi ni Catriona. Pero anak, umili si Catriona. Sige na po, payagan niya na po ako. Pagmamakaawa niya habang hindi mapigilan ang patuloy na pag-aagos ng luha. Paano ka pupunta doon? Magta-taxi na lang po ako. Hindi pa rin maiwasan ni Tess ang mag-alala para sa buntis na si Catriona. Manong, pwedeng pakibilisan po ang pagdadrive, sabi ni Catriona sa driver ng taxi. Ninenerbiyos siya sa sobrang pag-aalala at nanlalamig na rin ang mga kamay niya. Inihatid pa siya ng mag-asawa hanggang sa sasakyan. Kahit na anong tanggi niya, gusto lang daw nila makasiguradong magiging ligtas siya sa taxi na maghahatid sa kanya hanggang sa ospital sa Manila. Ma'am, huwag po kayo makialam sa pagdadrive ko. Makakarating din po kayo sa ospital. Maupo lang po kayo ng maayos. Mahinahong sagot ng driver. Hindi siya mapakali hanggat hindi siya nakakarating sa ospital at hindi niya nalalaman ang kalagayan ni Celestine. I keep calling Catriona and she's not answering her phone. Galit na sabi ni Tristan. Mainit ang ulo niya kanina pa. At nakakunat ang kanyang noo. 2 oras na siyang sinusubukang kontakin ng fiancé niya pero hindi ito sumasagot sa lahat ng tawag niya. Pati ang mga mensahe niya walang reply. Sir, the conference will start in a few minutes. Imporma ni Marigold. Hindi niya kasama si Jax na naiwan para pansamantalang pumalit sa kanya sa kumpanya. Napatunghay ng kanyang ulo si Tristan. Okay, pupunta na ako. Sagot niya, saka napabuntong hininga. Tumatakbo si Catriona papasok sa kwarto ni Celestine. Napatigil siya sa pintuan na makita si May na nakaupo sa tabi ng kapatid niya. Namumugto ang mga mata nito, tila kagagaling lang sa pag-iyak. Ate May, kamusta na po si Celestine? Tanong niya kaagad. Sabay lakad palapit sa kama. Nakatulog na siya. Kanina sobrang nervous ko noong sinugod namin siya ni Alex. Sagot ni May, bakas sa boses ang pagod at pag-aalala. Napatingin si Catriona sa ginang at sa sandaling yun, ramdam niyang bigat na pasan din ito. Napalingon siya kay Celestine. Payapa ang mukha ng kapatid niya. Animoy natutulog lang ng mahimbing. Pero ang lumulobong tiyan nito at ang naninilaw na balat ay tila paalala ng katotohanang ayaw niyang hanapin na malubha ng kalagayan ni Celestine at unti-unti nitong nilalamon ng sakit. Napakagat si Catriona sa labi. Mas lalo siyang napuno ng takot. Hindi na sapat ang dasal at pag-aalala. Kailangan na ng agarang tulong. Puntahan ko lang po si Doktora Ate May. Mahinang paalam niya. Pinipigilan ng panginginig ng boses. Tumango si May. Sige, para malaman natin ang pwedeng gawin. Pagkalabas niya ng kwarto, halos sumabog ang dibdib niya sa dami ng iniisip
Hindi pa rin niya nakukuha ang perang ipinangako ni Tristan. Ngayon na fiancé na siya ng binata tapos ng kontrata nila bilang escort ay lalong naging malabo kung may habol pa ba siya sa kabayaran ng kailangan niya. Sa totoo lang wala siyang lakas ng loob na harapin si Tristan. Hindi niya alam kung takot ba yun o dahil siya nararamdaman niya para sa binata. Pero ngayon, kailangan niyang kalimutan na munang lahat ng emosyon. Kailangan niyang iligtas ang kapatid. Ang 30 milyong piso. Yun na lang ang pinapanghawakan ng pag-asang maililigtas niya ang kapatid. Huminga na muna ng malalim si Catriona. Nasa tapat siya ng pintuan ng opisina ng doktor ng kapatid. Kumatok siya ng 3 beses. "Come in," narinig ni Catriona ang tinig ng doktor. Pinihit niya ang seradura at pumasok sa loob. Agad na napatunghay ang babaeng doktor sa gawin niya. "Catriona, maupo ka," alok nito sa kanya. Tumalima siya at pilit ng ngumiti. Ano pong lagi ng kapatid ko?" Nanginginig ang boses niyang tanong. "Tatapatin na kita, hindi magandang kalagayan ni Celestine. Ipapahanda ako ng operating room para sa transplant niya. Pakiayos na rin ng pambayad para sa procedure." Parang nabingi si Catriona sa sinabi ng doktora. Nanatili siyang nakaupo. Hawak ang laylayan ng kanyang blouse. Pilit pinipigil ang pag-iyak. May ibang option po ba?" Halos pabulungang tanong niya. Umiling ang doktora. "Catriona, critical ng kondisyon ni Celestine. Hindi na gumagana ang parehong kidney niya. Kailangan na talaga ng transplant sa lalong madaling panahon. Kung hindi natin maagapan, baka hindi siya umabot." Napapikis si Catriona, mariing pinisil ang sariling palad. "Magkano po ang kailangan para sa operasyon?" "Ang kidney transplant ay nasa 3 to 5 million pesos. Depende sa magiging donor, gamot at post-operative care. Pero kung maibigay niyong initial na 2 million, pwede na nating simulan ng mga test at paghahanda." Hindi kaagad nakapagsalita si Catriona. Parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Saan siya kukuha ng ganong kalaking halaga? Pero hindi siya pwedeng sumuko, hindi habang may pag-asang mabuhay si Celestine. Tumayo siya, baka sa mukha ang determinasyon. "Sige po, doktora. Gagawan ko po ng paraan. May listahan na po ba kayo ng mga posibleng donor?" Tumango ang doktora. "Wala pa tayong confirm match, pero nagsimula na kaming maghanap. Kung may kakilala kang pwedeng magpa-test, mas makakatulong yon." Tumango si Catriona kahit nalalambot ang tuhod. "Salamat po. Babalik po ako kagad." Bumalik ang dalaga sa kwarto ni Celestine para magpaalam kay May. "O anong sabi ng doktora?" Malamlam na mga mata ni Catriona. Kailangan na raw umpisahan ng mga test para makahanap na ng kamatch si Celestine. Kailangan ng isagawang transplant. "Hindi ba may naipon ka na?" "Ate, yun po ang problema ko. Nabawasan ko na rin po yun. Kulang na siya pero gagawan ko po ng paraan. Hindi naman po siguro ko pababayaan ni mama ko sa itaas." Sagot ni Catriona. Dumaloy ang luha niya sa mata nang maisip ang ina. Mananalangin siya na sana hindi hayaang mawala si Celestine sa kanya. "Pasensya ka na kung wala man lang ako maitulong sa'yo." Umiling si Catriona. "Ang laki na po ng naitulong niyo sa aming magkapatid. Ako na pong bahala. Gagawan ko po ng paraan. Mabubuhay si Celestine. Hindi niya po tayo iiwan." Napatingin siya sa kapatid niyang tulog pa rin. Hinawakan ni May sa kamay ang dalaga. "Pinagdarasal namin ang pamilya ko sa Celestine." "Salamat po, Ate May." Pilit siyang umiti kahit na sobrang bigat ng kanyang kalooban. "Magpapaalam na po ako. Ikaw na po munang bahala sa kapatid ko. Huwag kang mag-alala dito, Catriona. Lumakad ka na." Tumalikod na siya kay May. Hindi niya alam kung siya tatahakin ng kanyang paa para sa paghahanap ng pera. Huminto ang sinasakyan ng taxi ni Catriona sa harapan ng mansyon ng mga Hale. Wala na siyang pagpipilian pa. Tumatakbong oras at kailangan niya ng pera para sa transplant ni Celestine. Wala rin si Tristan para matakbuhan niya ngayon. Kabado si Catriona habang nakaupo sa sofa sa loob ng library. Pinapasok siya ng gwardiya sa guardhouse at dumiretso papunta sa mansyon. Umalis siya sa bahay na nakapambahay lang at hindi niya napinansin kung anong itsura niya sa sobrang taranta. Ang tumatakbo na lamang sa isip niya mapuntahan kaagad si Celestine. Pangalawang beses na niyang makapasok sa loob ng mansyon ng mga Hale, pero hindi pa rin niya maiwasang hindi humanga sa ganda at laki ng lupang sakop ng mga garbo at malaking malakastilyong bahay. Ang lawak ng agwat ng antas ng pamumuhay nilang dalawa ni Tristan. Kitang-kita niya yun ngayon na nakapasok siya sa loob ng mansyon.
Napalundo lalo sa kaba ang dibdib ni Catriona. Nang biglang bumukas ang pinto, kagad siyang napayuko, iniwasang tingnan ng taong pumasok sa loob ng library. Naririnig niya lang ang mga yabag ng takong na palapit sa kanya. "Oh, Catriona, what a pleasant surprise!" Gulat pero nakangiting sabi ni Lumina. "Hindi ko akalain na pupuntahan mo ko dito." Dahan-dahang inangat ng dalagang ulo, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. "Ma'am, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Kailangan ko po ng pera para sa kapatid ko. Nasa ospital na po siya at kailangan na siyang ma-transplant." Diretsong sabi ni Catriona. Mabuti na lang at hindi siya nautal o nabulol habang nagsasalita. Napangisi si Lumina at tumawa ng malakas. "Akala ko ba, hindi pera ang habol mo sa pamilya namin? Wala na po kung pagpipilian. Buhay ng kapatid ko nakataya dito." Tuluyan ang dumaloy ang luha ni Catriona sa kanyang mata. Hindi na niya yun pinigilan pang umalpas at walang tigil sa pagbagsak. "Oh, ano naman ang mapapala ko dyan? Siyempre pangit kung wala man ang kapalit. Malulugi ako at mababawasan pang pera ko," sabi ni Lumina na nakairap ang mata. Napalunok si Catriona. "Kahit ano pong gusto niyong ipagawa sa akin gagawin ko." Agad sumilay ang malawak ng ngiti ni Lumina. "Kahit ano?" Mabilis naman na tumango si Catriona habang pinupunasan ng luha sa mata. Kahit ano po, basta mapatransplant kong kapatid ko." "Magkano bang kailangan mo?" Matiim na tumingin si Lumina kay Catriona. 5 milyong piso po. Halos pabulong niyang sagot, nalalaki ang mga mata ni Lumina. "Ano? Abay, napakalaki naman pala ng hinihingi mo." Kailangan na kailangan ko po ang pera. Para po sa kapatid ko. Siya na lang po ang meron ako. Kahit na lumuhod ako. Magmakaawa po sa inyo, ma'am. Tulugan niyo po ako." Pagsusumamo ni Catriona. Bigla siyang lumuhod sa harap ng ina ni Tristan. Humawak si Catriona sa binti ng ginang at humagulhol ng malakas na iyak. "Hoy, anong ginagawa mo?" Malakas na bulyaw ni Lumina. "Sige na po." Pagmamakaawa pa ni Catriona, napabitaw si Catriona sa paghawak sa binti ng itadyak ng ginang ang paa nito. Napasalampak siya sa sahig at nabitawan ng kanyang bag. Hindi pa rin tumitigil si Catriona sa pag-iyak. Napaupo sa semento at niyakap ang dalawang tuhod. Lumapit sa lamesa si Lumina. May kinuha sa loob ng drawer. Isinulat ang tseke ang 10 milyong piso sa kapinirmahan nito. Naglakad siya palapit sa dalagang nakaupo sa sahig at umiiyak pa rin. "Oh, eto ang pera. Dinagdagan ko na yan. Doble sa hinihingi mong halaga. Sapat na siguro yan," sabi niya't nilahad ang tseke kay Catriona. Napatingin ang dalaga sa papel na nakalahad sa kanya. Nanginig ang kanyang mga kamay na kinuha ang tseke. "Catriona, gusto kong layuan mo ang anak ko. Magpakalayo-layo kayong magkapatid. Kung hindi ka tutupad sa usapan natin, kakasuhan kita ng pagnanakaw ng pera. Tandaan mo ang napag-usapan natin." Parang wala sa sarili si Catriona habang naglalakad papunta sa bangko. Hawak niya sa kanyang kamay ang tseke na ibinigay ni Mrs. Sale. "Patawarin mo ko, Tristan. Kung ginawa ko man ito, sorry." Husal niyang bigkas na napahinto sa paglalakad at dumaloy na naman ang masaganang luha. "Can you call Jax Marigold? Tell him to call me immediately," utos ni Tristan, pasigaw. Paulit-ulit siyang tumatawag kay Catriona pero hanggang ngayon hindi pa rin niya makontak ang nobya. "Okay sir, ngayon din po," sagot ng sekretarya niya, halatang kinakabahan sa lakas ng boses ni Tristan. Galit na galit ang aura ng binata. Niwala siyang maintindihan sa mga nagsalita sa conference kanina. Wala pang 5 minuto, tumawag na si Jax na kaagad namang sinagot ni Tristan. "Mainit na naman daw ang ulo mo, Mr. Hale. May problema ba?" Agad na tanong ni Jax. "Can you go to Batangas? Check on Catriona. Kanina ko pa siya tinatawagan. I'm starting to get worried," sagot ni Tristan. Medyo kumalma ng tono nang marinig ang boses ng kaibigan. "Yun lang pala, baka naman may ginagawa lang. Sigurado ko na sa bahay lang yun. Kilala mo si Catriona, hindi basta-basta umaalis." Parang kinukutuban ako. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Bakit hindi ako mapakali? Hindi naman siya ganito. Pakiramdam ni Tristan ay may kakaibang mangyayari. Hindi siya matahimik hanggat hindi niya nakakausap si Catriona. "Alright, pupuntahan ko na para lang tumigil ka," natatawang sabi ni Jax. Napabuntong hininga si Tristan matapos nilang mag-usap ni Jax. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tanaw ang magandang tanawin sa labas.
Nasa pinakamataas na palapag ang kanyang opisina dito sa Japan. Mag-e-extend siya ng ilang araw dahil siya bigla ang pull out ng isa sa mga investors. Kailangan niyang ayusin ang gusot at personal na makipag-usap sa mga bagong potential partners. Pero kahit na anong pilit niyang i-focus ang isip sa trabaho, laging bumabalik sa isipan niya si Catriona. Sa bawat minuto na hindi niya ito makausap ay lalong lumalalim ang kaba sa dibdib niya. Bumalik siya sa shower chair niya at muling tinawagan ng nobya. "Catriona, please. Just answer," bulong niya sa sarili. Habang pilit ni tinatagong pag-aalala, sa bawat segundong lumilipas, pakaramdam niya may mas malalim pang dahilan ng pananahimik ng nobya.